Siyam na taon. Siyam na mahabang taon ako nagpakapagod bilang pharmacist dito sa Pasig. Tiniis ko ang bawat puyat, ang bawat lait ng biyenan ko, at ang pagod sa pagtitipid lahat para sa pangarap kong magkaroon kami ng sariling tahanan ni Nestor at ng anak naming si Mira. Akala ko ang bawat sentimong ibinabayad ko sa bahay na ito ay puhunan para sa aming masayang kinabukasan. Pero ang hindi ko alam habang nagpapatulo ako ng pawis para mabayaran ang bawat hollow block ng bahay na ito ang asawa ko, dahan-dahan na palang itinatayo ang sarili niyang mundo sa piling ng iba. At ang mas masakit, ang sarili kong biyen, ang babaeng tinuring kong tunay na ina ang siyang nagsisilbing arhitekto ng panlolokong ito. Belinda, huwag kang masyadong madamot. Hindi mo kasi kayang bigyan si Nestor ng anak na lalaki, kaya huwag mong ipagkait sa kanya ang tunay na pamilya. Isang pirasong papel lang ang hawak mo, pero si Rochelle ang may hawak ng puso ng anak ko at ng tagapagmana ng pamilya Aquino. Yan ang mga salitang dumurog sa pagkatao ko. Ang bahay na binili ko gamit ang sarili kong pera, balak nilang agawin para ipatira ang kabit at ang anak sa labas ni Nestor. Ang akala nilang tupa na sunod-sunuran, hindi nila alam, ay handa ng maningil. Dahil sa kwentong ito matutunghayan ninyo na ang isang asawang nagmahal ng tapat, kapag itinulak sa pader, marunong ding lumaban ng may danggal. Hindi ako tatakas. Hindi ako magmamakaawa. Dahil bago nila gawing impyerno ang buhay ko, sisiguraduhin kong wala na silang babalikang tahanan. Ako si Belinda, at ito ang aking kwento. Siyam na taon. Isang dekadang kulang ng isa. Akala ko sapat na ang panahon na yon para masabi kong kilala ko na ang lalaking pinang-akuan ko sa harap ng dambana. Akala ko ang bawat gabing puyat ako sa butika, ang bawat presyong tinitipid ko sa sarili kong luho para lang pambayad sa amortization ng bahay namin sa Pasig ay sapat na para ituring akong tunay na pamilya. Pero gaya ng isang gamot na expired na ang katotohanan ay unti-unti palang lumalason sa akin nang hindi ko namamalayan. Belinda, huwag kang masyadong madamot, hindi mo kasi kayang bigyan si Nestor ng anak na lalaki, kaya huwag mong ipagkait sa kanya ang tunay na pamilya, isang pirasong papel lang ang hawak mo. Pero si Rochelle, ang may hawak ng puso ng anak ko at ng tagapagmana ng pamilya Aquino. Ang tinig ni Doña Purificacion ay tila isang matalim na kutsil, yun na humihiwa sa katahimikan ng aming sala. Pero hindi yun nangyayari ngayon. Yun ay ang mga salitang narinig ko sa aking gunita, ang mga salitang magiging mitsa ng lahat. Sa kasalukuyan ng paligid ay tahimik, masyadong tahimik. Nasa garahe ako nililinis ang Toyota Vios na katuwang namin sa araw-araw. Si Nestor ay nasa loob, mahimbing na natutulog matapos ang sinabi niyang overtime sa kumpanya ng medical equipment na itinatayo niya. Sabi niya pagod siya. Sabi niya para sa amin ni Mira ang lahat ng sakripisyo niya. Habang dinudukot ko ang dumi sa ilalim ng passenger seat, may nakapa ang daliri ko. Isang maliit na leather pouch. Itim, elegante at amoy mamahaling pabango ng babae. Hindi ito akin. At lalong hindi ito kay Mira. Nanginginig ang aking mga kamay nang buksan ko ang zipper nito. Doon tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Isang set ng susi na may keychain na hugis asul na sapatos ng sanggol. At sa ilalim nito, isang tupi-tuping papel. Isang billing statement mula sa isang pribadong ospital. Pangalan ng pasyente Rochelle Medina. Service Pediatric Consultation and Immunization. Dependent Nathan Gabriel Aquino. Aquino, ang apelido ng asawa ko. Ang apelidong ipinagkait ni Doña Purificacion sa akin tuwing sasabihin niyang isang hamak na pharmacist lang ako na pumasok sa pamilya nila. Naramdaman ko ang biglang panlalamig ng aking mga talampakan paakyat sa aking dibdib. Ang hangin sa paligid ay tila naging malapot na lason na mahirap lang hapin. Nathan Gabriel, isang anak na lalaki. Kaya pala tuwing gabi ay kailangan niyang umalis para sa emergency meetings. Kaya pala laging kulang ang perang ibinibigay niya para sa kuryente dahil reinvested daw sa business. Isang pamilyar na tunog ng notification mula sa aking cellphone ang bumasag sa aking pagkakatulala. Isang message mula kay Nestor. Hon, gising na ako. Pakihanda naman ang kape ko. Love you. Promise. Babawi ako sa inyo ni Mira kayong weekend. Love you.
Napakasakit basahin ang dalawang salitang yon habang hawak ko ang ebidensya ng kanyang pagtatrador. Ang bawat letra ay tila uod na gumagapang sa aking balat. Naalala ko ang mukha ni Mira kaninang umaga masaya, nag-aalmusal habang nakukwento tungkol sa kanyang school project. Ang anak ko, ang 7 taong gulang kong anghel na walang malay na ang kanyang super dad ay may itinatago palang little prince sa ibang kaharian. Biglang bumukas ang pinto patungo sa garahe. Lumabas si Doña Purificación suot ang kanyang kulay rosas na duster at ang kanyang usual na mapagmataas na tingin. Aba Belinda, kanina ka pa ba? Diyan sa sasakyan? Ang bagal mo talagang kumilos. Gutom na ang anak ko, ipaganda mo na siya ng almusal. At huwag mo kalimutan yung bitamina ko. Naubos na yung binili mo nung 1 linggo. Tumingin ako sa kanya. Ang babaeng ito, ang biyenan ko na araw-araw kong pinagsisilbi, na binibilhan ko ng pinakamahahalagang gamot mula sa sarili kong suweldo. Alam niya, nakita ko sa kislap ng kanyang mga mata ang isang uri ng tagumpay. Alam niyang may ibang babae ang anak niya. At mas masakit, alam niyang may apo na siya sa labas na lalaki ang mana na hinding-hindi ko raw maibibigay. Bakit ganyan ka makatingin? Singhal ni Doña Purificación. Para ka nakakita ng multo. Ayusin mo ang sarili mo, baka mamaya pati si Nestor ay matakot sa hitsura mo at hindi na umuwi rito. Nanatili akong tahimik. Kinuyom ko ang aking palad, idiniin ang mga susi ni Rochelle sa aking balat hanggang sa makaramdam ako ng hapdi. Hindi ako iiyak sa harap niya. Hindi rito. Hindi ngayon. Opo mama, ihahanda ko na po. Mahinahon kong sagot, bagamat ang boses ko ay tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Mabilis kong isinilid ang pouch sa loob ng aking bulsa. Pumasok ako sa loob ng bahay, dumaan sa kusinang ako ang nagpa-renovate sa dining table na ako ang bumili at sa ilalim ng bubong na pangalan ko ang nakasulat sa titulo, pero si Nestor ang naghahari-harian. Pagpasok ko sa banyo, doon ko lang hinayaang pumatak ang isang butil ng luha. Pero agad ko itong pinunasan. Hindi ito ang oras para sa pagluluksa. Ang bawat patak ng luha ay sayang na oras. Kinuha ko ang aking telepno at mabilis na nagdial ng isang numero. Ati Santos, si Belinda ito. Kailangan nating mag-usap, na yun din. Pero pakiusap, wag na wag mo sasabihan kahit kanino na tumawag ako. Sa labas narinig ko ang malakas na tawa ni Nestor habang nakikipagbiruan kay Mira. Isang perpektong pamilya sa mata ng mga kapitbahay sa Pasig. Isang huwarang asawa sa paningin ng simbahan tuwing linggo. Pero para sa akin, ang bahay na ito ay naging isang malaking bitag. Binuksan ko ang gripo para lunurin ang ingay ng aking paghinga. Tumingin ako sa salamin. Ang Belinda na mahinhin, ang Belinda na mapagtiis, ang Belinda na sunod-sunuran ay unti-unti na naglalaho. Kung gusto nilang agawin ang bahay ko para sa kanilang tagapagmana, sisiguraduhin kong ang tanging nahin nila ay ang abo ng kanilang sariling kasinungalingan. Mabilis akong lumabas at hinarap ang asawa ko na noon ay nakaupo na sa hapag. Ngumiti ako, isang ngiting hindi umaabot sa aking mga mata. Nestor Hon, parang kailangan mong i-check ang brake ng sasakyan. May narinig akong kakaibang tunog kanina. Baka mapahama ka sa susunod mong business trip? Nanlaki ang mga mata ni Nestor. Pero agad din siyang bumalik sa pagkain. Hindi niya alam ang break na sinasabi ko ay ang simula ng paghinto ng maliligayang araw nila. Malamig ang simoy ng hangin na dala ng biglaang pag-ulan dito sa Pasig. Ngunit mas malamig ang pakiramdam na gumagapang sa aking dibdib. Ang patuloy na pagbuhos ng ulan ay tila naghuhugas sa mga kasinungalingang bumabalot sa aking paningin, unti-unting inilalantad ng isang mapait na katotohanan. Nagpaalam ako ng maaga sa mga tauhan ko sa butika. Sabi ko ay may emergency akong kailangang asikasuhin. Totoo naman, ang aking pamilya ay nasa bingit ng kamatayan at kailangan kong makita ng sarili kong mga mata ang sakit na sumisira rito. Gamit ang address na nakasulat sa nilamukot kong billing statement mula sa ospital, nakarating ako sa isang mid-rise condominium sa Mandaluyong. Hindi kalayuan sa bahay na pinaghirapan kong bayaran buwan-buwan. Nasa loob ako ng aking sasakyan, nakaparada sa isang madilim na sulok kung saan kitang-kita ko ang drop-off area ng gusali. Ang bawat pagdaan ng minuto ay parang pag-ikot ng kutsil, sa aking isipan. Hanggang sa isang pamilyar na silver na Toyota Innova ang huminto sa mismong entrance. Pamilyar ang plaka,
Ito ang kotseng binabayaran ng asawa ko. Gamit ang perang hinihingi niya sa akin pandagdag daw sa kanyang negosyo. Bumukas ang pinto ng driver's seat. Bumaba si Nestor. Ang asawa kong nagsabi kaninang umaga na may napakahalaga siyang board meeting sa Makati. Maayos ang pagkakasuklay ng buhok niya at suot niya ang paborito niyang asul na polo na ako mismo ang lamlansa. Umikot siya patungo sa kabilang pinto at pinagbuksan ng pasahero. Isang babae ang lumabas, bata. Makire ang kutis, mahaba ang buhok na tuwid na tuwid. Siya siguro si Rochelle. Mumiti siya kay Nestor isang niting punong-puno ng pag-angkin bago niya inayos ang kwelyo ng asawa ko. At mula sa likod ng sasakyan inilabas ni Nestor ang isang batang lalaki na tinatay, kaya nasa 3 taong gulang. Si Nathan Gabriel, ang kanyang little prince. Naramdaman ko ang pagbigat ng aking paghinga. Tila may nakabara sa aking lalamunan at hindi ako makalunok. Pinanood ko kung paano buhatin ni Nestor ang bata, hinahalikan ng pisniin nito habang tumatawa silang tatlo. Isang perpektong larawan ng masayang pamilya. Pero ang tunay na dagok, ang eksenang tuluyang nagwasak sa anumang natitirang respeto ko sa pamilyang ito, ay nang may lumabas mula sa glass doors ng lobby upang salubungin sila. Isang matandang babae may bitbit na paper bag ng mga sapatos na pambata. Si Doña Purificacion. Nagliwanag ang mukha ng biyanan ko nang makita ang bata. Ang babaeng nagrereklamo tuwing umaga na sumasakit ang mga tuhod, kaya kailangan kong padalhan ng mamahaling maintenance meds. Ngayon ay halos patakbuhin ang distansya para lang mayakap ang bata. Naku, ang gwapo-gwapo talaga ng apo ko manang-mana sa daddy Nestor niya. Ang boses niya ay malinaw na umabot sa aking kinatatayuan puno ng pagmamalaki at labis na tuwa. Nakita akong inabot ni Rochelle ang isang kahon ng mamahaling pastry sa biyenan ko. Para po sa inyo, Mama. Sabi po kasi ni Nestor, paborito niyo raw po yan. Mama. Tinawag niyang Mama ang diyanan ko at tinanggap yon ni Doña Purificacion nang may malaking ngiti sabay haplos sa buhok ni Rochelle. Ang perang ibinigay ko kahapon para sa check-up daw ng biyanan ko. Marahil yon ang ipinambili niya ng mga regalo para sa tunay na pamilya ng anak niya. Naalala ko ang 7 taong gulang kong si Mira. Nang minsan siya mag-alay ng drawing para sa kanyang lola, tinabig lamang ito ni Doña Purificacion at sinabing nagkakalat lang ang bata at walang mapapala sa puro pag-aartista. Pero ngayon, ang mga braso ng matanda na palaging sinasabing nangangawit tuwing lalapit ang anak ko ay mahigpit na nakapulupot sa batang lalaki sa kanyang harapan. Pinanood ko silang magtawanan. Para akong isang multo na nanonood sa buhay na dapat sana ay sa akin. Ang sakit. Sobrang sakit. It is a bitter pill to swallow na ang lahat ng pagtitipid ko, ang lahat ng pagsasakripisyo ko ay naging puhunan lang para sa kaligayahan ng ibang babae. Sila ang nagpapakasaya sa mga bungang ako ang nagtanim. Ang bawat halahak nila ay tila pilit na pinupunit ang aking pagkatao. Nais kong sumigaw, nais kong lumabas mula sa sasakyan at sampalin sila ng katotohanan. Gusto kong kaladkarin ang biyanan ko at isumbat sa kanya ang bawat sentimong inutang niya sa akin na kailanman ay hindi niya binayaran. Gusto kong ipamukha kay Nestor ang lahat ng resibo ng bahay na pinag-iipunan ko, habang siya ay nagpapakasarap sa ibang kama. Ngunit nanatili akong nakapako sa aking kinatatayuan. Ang aking mga tuhod ay tila naging yelo. Nanginginig ang aking mga kamay ng walang kontrol. Wala akong ginawa kundi ang umiyak ng walang tunog sa loob ng madilim na sasakyan pinipigilan ang sarili kong sumabog. Biglang tumigil sa pagtawa si Nestor. Luminga-linga siya sa paligid, tila may naramdamang nakatingin sa kanila. Ibinaling ni Nestor ang kanyang paningin sa gawin ng parking area. Sandaling tumigil ang tibok ng puso ko. Mabilis akong yumuko, isiniksik ang sarili ko sa ilalim ng dashboard, habang ang dugo ko ay tila nagiging kumukulong asupre. Narinig ko ang pintig na sarili kong ugat sa aking mga sentido. Naririnig ko ang malakas na kabog ng dibdib ko na tila gustong kumawala. Ilang sandali ang lumipas na parang kasing haba ng 1 taon bago ko narinig ang pag-andar ng sasakyan nila at ang unti-unting paglayo ng kanilang mga halahak. Nang iangat ko ang aking ulo. Wala na sila. Ang tanging naiwan ay ang bakas ng gulong sa basang kalsada at ang isang malaking butas sa aking pagkatao.
Pinaandar ko ang sasakyan pauwi sa Pasig nang hindi namamalayan ang dinadaanan. Ang utak ko ay parang isang butikang sinalanta ng bagyo, nagkalat ang mga gamot basag ang mga bote, at walang kahit anong lunas na makapagpapatigil sa sakit. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng nakabibinging katahimikan ni Mira na mahimbing nang natutulog. Pumasok ako sa banyo at naghilamos ng paulit-ulit pilit na binubura ang imahe ni Doña Purificacion na buhat-buhat ang batang yon. Eksaktong 10:00 ng gabi nang dumating ang biyanan ko. Pumasok siya sa sala na tila galing sa isang banal na misyon, may hawak pang rosaryo na parang balat kayo sa kanyang maruming konsensya. Aba, Belinda, gising ka pa pala? Anya sabay balibag ng kanyang bag sa sofa. Galing ako sa simbahan, ipinagdasal ko kayong pamilya. Sumasakit na naman ang mga tuhod ko. Mukhang kailangan ko ng mas matapang na bitamina. Yung binibili mo parang wala ng talab. Tumingin ako sa kanya dahan-dahan, tinitigan ko ang bawat kulubot sa kanyang muka. Sa simbahan po ba talaga kayo galing, Mama, o baka naman sa Mandaluyong? Saglit na napatigil ang matanda. Nakita kong mabilis na pagdaan ng gulat sa kanyang mga mata, pero agad itong napalitan ng kanyang pamilyar na bagsik. Anong Mandaluyong, sinong pupuntahan ko roon? Kung ano-ano ang iniisip mo sa halip na asikasuhin mo ang asawa mo. Kaya lumalayo ang loob ni Nestor sa iyo dahil sa ganyang ugali mo lagi nagdududa. Sus Mariosep, utang na loob mo sa anak ko na binigyan ka ng marangal na apelido, kaya matuto kang rumespeto. Hindi ako sumagot. Mas pinili kong lunukin ang bawat mapait na salita. Alam kong kapag nagsalita ako ngayon, baka masira ang plano ko. Kailangan kong maging mas matalino sa kanila. Maya-maya pa ay dumating na rin si Nestor. Bit-bit niya ang kanyang briefcase, kunwari ay pagod na pagod mula sa trabaho. Lumapit siya sa akin at humalik sa aking pisngi, isang halik na tila lason na dumidikit sa aking balat. Pasensya na sobrang late na. Maraming nilalakad na papers para sa distribution business natin. Sabi niya sabay upo sa tabi ng kanyang ina. Nestor, anak. Singiti Doña Purificacion, ang boses ay naging malambing na parang anghel. Kinausap ko si Belinda. Sabi ko kailangan natin ng kaanting tulong. Yung puhunan mo sa kumpanya kulang pa, di ba? Baka naman pwedeng hiramin muna natin yung savings na nakatabi para sa renovation ng bahay. Ngumiti si Nestor sa akin, iyong meeting. Akala ko noon ay simbolo ng pagmamahal, pero ngayon ay kitang-kita ko na ang pagkagahaman. Han, trust me. Para sa future natin to. Para kay Mira. Kapag lumago tong business, hindi mo na kailangan magpakapagod sa botika. Magiging reyna ka na rito sa bahay. Kinuha niya ang isang folder mula sa kanyang bag. Inilapag niya ito sa harap ko, kasama ang isang mamahaling ballpen. Actually, may magandang balita ako. Nakahanap ako ng investor pero kailangan ko ng collateral para sa bridge loan. Simple lang to, Hon. Insurance policy lang to para kay Mira, para kung may mangyari sa akin, secured ang edukasyon niya. Kailangan ko lang ng signature mo rito bilang co-guarantor. Binuksan ko ang folder. Ang mga letra ay tila nagsasayaw sa harap ng aking mga mata. Hindi ito insurance. Ito ay isang loan agreement kung saan ang bahay namin, ang bahay na ako ang nagbayad ng magsisilbing garantiya. At sa ibaba ng pahina, nakita ko ang isang pirma. Ang pirma ko, isang peking pirma. Magkapareho sa sulat kamay ko, pero alam kong hindi ako ang gumawa niyon. Ginamit niya ang pangalan ko para mangutang ng milyon-milyon nang hindi ko alam. Bakit parang natutulala ka? Hon, pirmahan mo na mabilis lang to. Para sa pamilya natin to, di ba? Udyok ni Nestor, habang ang kanyang kamay ay humahaplos sa aking balikat. Tumingala ako at nakita ang mapanuring tingin ni Doña Purificacion. Naghihintay silang dalawa na mahulog ako sa bitag na matagal na nilang inihanda. Sa sandaling yon, naramdaman ko ang isang uri ng lamig na hindi nanggagaling sa ulan, kundi mula sa kaibuturan ng aking puso na tuluyan ng naging bato. Kinuha ko ang ballpen. Tinitigan ko ang papel. Para sa pamilya, Nestor, sigurado ka bang para sa pamilya nating tatlo ni Mira ito? Of course, hon. Trust me, hon. Para sa future natin to. Sagot niya nang walang kukurap-kurap. Dahan-dahan kong ibinaba ang ballpen nang hindi pumirma. Sige, Nestor, iiwan ko muna rito ang folder. Babasahin ko lang ng maigi bukas pagdating ko sa butika. Masyado na akong pagod na yon. Nakita ko ang pagdidilim ng mukha ni Nestor habang si Doña Purificacion ay napairap sa hangin.
Aba Belinda, ang dami mo pang arte. Ang anak ko na nga ang nagtatrabaho, pirma na lang ang gagawin mo? Tumayo ako nang hindi sila tinitingnan. Good night, Nestor. Good night, Mama. Pagpasok ko sa kwarto, agad kong nilak ang pinto. Kinuha ko ang aking cellphone at mabilis na kinuhanan ng litrato ang bawat pahina ng dokumentong iniwan ni Nestor sa sala bago niya ito makuha muli. Nanginginig ang aking buong katawan hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding galit na tila bulikan na malapit ng sumabog. Gusto nilang kunin ang bahay ko. Gusto nilang gamitin ang pangalan ko para sa anak ni Rochelle. Binuksan ko ang aking laptop at tiningnan ang aking online banking. Doon ko nakita ang isa pang katotohanan, ang perang ibinibigay ko kay Doña Purificacion para sa kanyang maintenance meds ay linggo-linggong inililipat sa isang bank account na hindi pamilyar sa akin. Isang account na may pangalang Rochelle Medina. Sa gitna ng kadiliman, isang malamig, nangiti ang sumilay sa aking mga labi. Kung akala nila ay nakuha na nila ang lahat sa akin, hindi nila alam na nagsisimula pa lang ang tunay na laro. Kinuha ko ang aking maleta mula sa ilalim ng kama at dahan-dahang binuksan ito. Bukas sa pag-alis ni Nestor, sisiguraduhin kong ang bawat piraso ng ebidensya ay nasa kamay na ni Ate Santos. At bago nila magamit ang peking pirma ko, sisiguraduhin kong wala na silang matitirang kahit isang sentimo sa pangalang Aquino. Ikapitong kaarawan ni Mira. Sa kulturang Pilipino ito, ang isa sa pinakamahalagang milestone para sa isang bata. Maaga akong gumising para ihanda ang paborito niyang spaghetti at lumpiang Shanghai. Nag-order din ako ng isang magandang customized cake na may disenyo ng mga Disney princess. Gusto kong maging masaya ang anak ko, kahit na ang paligid namin ay unti-unti nang nilalamon ng kasinungalingan. Ngunit ang masayang umaga ay agad na nabalot ng ulap. Si Nestor umalis ng madaling araw. Sabi niya may emergency meeting daw siya sa labas ng probinsya at susubukan niyang humabol sa hapunan. Alam ko na ang ibig sabihin yon. Marahil ay nandoon siya sa Mandaluyong, ipinagdiriwang ang maliit na tagumpay ng kanyang Little Prince. Habang nag-aayos ako ng mga lubos sa sala, lumabas si Doña Purificacion mula sa kanyang kwarto. Nakasimangot siya habang tinitingnan ang mga dekorasyon. Ang dami mo namang gastos, Belinda. Isang birthday lang, parang pang-fiesta na ang handa. Gastos dito, gastos dun. Hindi mo ba iniisip na kailangan ni Nestor ng puhunan para sa business niya? Masyado mo nilalayaw yan si Mira, reklamo niya habang kinukuha ang isang pirasong Shanghai mula sa mesa. Mama, 7 taon lang ang anak ko ng isang beses. Pinaghirapan ko ang perang ipinambili ko rito. Sagot ko ng mahinahon bagamat kumukulo ang dugo ko sa loob. 7 taon? Babae naman. Balang araw mag-aasawa rin yan at iiwan ka. Kung sana lalaki ang naging anak mo, di sana may magdadala ng pangalan ng mga Aquino ng may dangal, sabi niya sabay talikod. Napatigil ako sa pag-aayos ng kurtina. Ang bawat salita niya ay parang asidong tumatagas sa aking puso. Lumingon ako at nakita si Mira na nakatayo sa may pinto ng kusina. Hawak niya ang kanyang paboritong manika at ang kanyang malalaking mata ay puno ng luha. Narinig niya ang lahat. Mama, ayaw po ba sa akin ni Lola? Tanong ni Mira sa isang maliit na tinig na tila nababasag. Mabilis akong lumapit at nilaro ang kanyang buhok. Hindi anak, pagod lang si Lola. Halika na, isuot na natin ang maganda mong gown. Ngunit hindi natapos doon ang kalbaryo. Habang nagmemeryenda kami, aksidenteng naitabig ni Mira ang kanyang baso. Ang basong plastik na may tubig ay bumagsak at nabasa ang duster ni Doña Purificacion. Sus Mariosep? Ano ba namang bata ka, napaka-clumsy? Wala ka nangang silbi sa pamilyang ito, perwisyo ka pa? Sigaw ng matanda sabay tayo, at mabilis na itinulak ang balikat ni Mira. Mama, huwag niyo siyang saktan! Awat ko sabay yakap sa anak ko na nagsimula ng humagulgol. Sinasagot mo na ako ngayon, Belinda, dahil lang sa batang yan. Tama nga ang sabi ni Nestor, masyado kang matigas ang ulo. Buti pa si... Napahinto ang matanda, tila may muntek nang masabing hindi dapat. Buti pa sa labas may kapayapaan. Dito sa bahay na to, puro sakit ng ulo ang ibinibigay nyo. Dinala ko si Mira sa loob ng kwarto. Doon sa gitna ng mga kulay rosas na lobo at mga regalo, niyakap ko ang anak ko ng mahigpit. Doon ko naramdaman ang tunay na bigat ng lahat.
Bakit ko ba tinitiis ang lahat ng ito? Bakit hinahayaan kong saktan nila ang anak ko sa loob ng bahay, na ako naman ang bumili? Ito ba ang buhay na gusto kong makita ni Mira habang lumalaki siya? Ang makita ang kanyang ina ay isang basahan na tinatapak-tapakan ng mga taong nabubuhay sa pawis ko? I cried silently as I stroked Mira's hair. Hindi ito ang sakit na kayang gamutin ng kahit anong antibiotic. This is the pain of a mother realizing that her pamilya is a cage of wolves. Bakit, Panginoon? Bakit kailangang maging ganito kalupit ang mga taong pinagkatiwalaan ko? Wala na ba akong halaga sa kanila maliban sa pera ko? Mama, don't cry. I'm sorry po, bulong ni Mira habang pinupunasan ang mga luha ko gamit ang kanyang maliliit na kamay. Doon ako natauhan. My daughter is apologizing for a crime she didn't commit. This is enough. No more bahala na. No higit pang pagtitiis. Kinuha ko ang aking cellphone. Lumabas ako sa teres kung saan hindi ako maririnig ng biyenan ko. Pinindot ko ang nimero ni Ate Santos. Attorney, ituloy na natin ang plano. Gusto ko nang ihanda ang lahat ng papeles para sa legal separation at ang pagbawi sa mga otorisasyong ibinigay ko kay Nestor. At attorney, gusto ko ring i-check ang ownership ng property natin sa Bulacan na nakapangalan sa biyanan ko. I want to know everything. Are you sure about this, Belinda? Once we start, there's no turning back. Paalala ng abogado sa kabilang linya. Tumingin ako sa loob ng kwarto kung saan nakaupo si Mira sa gilid ng kama malungkot na tinitingnan ang kanyang cake na wala pa ring kandila dahil wala pa ang kanyang ama. Siguradong sigurado na ako, attorney. I want to take back my life. I want to take back my dignity. At sisiguraduhin kong sa susunod na kaarawan ng anak ko, wala nang lalason sa kaligayahan niya. Ibinaba ko ang telepon at pumasok sa kusina. Kinuha ko ang cake ni Mira. Hindi ko nahihintayin si Nestor. Sisindihan ko ang kandila. Kami lang dalawa ng anak ko. Nang makita ako ni Doña Purificacion, umirap siya. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba hihintayin ang anak ko? Hindi na po, Mama. Sagot ko nang may malamig na determinasyon sa aking boses. Ang mga taong hindi marunong magpahalaga sa oras at presensya namin, hindi na dapat pang hintayin. Magsimula na tayong kumain o kung ayaw nyo, pwede na kayong magpahinga sa kwarto nyo. Nagulat ang matanda sa tono ng pananalita ko. Anong sabi mo? Napakabastos mo na? Mas bastos po ang manakit ng bata, Mama. Mas bastos po ang kumain sa lamesang galing sa taong kinamumuhian nyo. Puto ko sa kanya habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Tumahimik ang biyanan ko marahil ay nabigla sa bigla ang pagbabago ng aking aura. Sa loob-loob ko alam kong ito na ang simula ng giyera. Isang giyera na hindi ko gagamitan ng dahas, kundi ng talino at mga legal na dokumento. Pagkatapos ng merienda, habang natutulog na si Mira, binuksan ko ang aking cabinet at kinuha ang isang maliit na folder kung saan nakatago ang titulo ng bahay. Tiningnan ko ang bawat piraso ng ebidensya na nakalap ko, mga litra o mga bank transfer at ang peking loan agreement. I whispered to the empty room, "Enjoy your stay for now, Nestor. Enjoy the house, Mama. Because soon, the only thing left for both of you will be the consequences of your greed." I then sent a final message to my sister. "Ready the room for Mira. We're moving out soon." Ang bawat kilos ko ngayon ay parang isang maengat na sayaw sa ibabaw ng mga bubog. Kailangan kong maging mabilis, pero kailangan ko ring maging tahimik. Sa loob ng botika habang ang mga tauhan ko ay abala sa pag-aayos ng mga invent, ako naman ay abala sa pag-aayos ng aking kalayaan. Sinimulan ko nang ilipat ang mga mahahalagang dokumento, ang original na titulo ng bahay, ang aking business permit at ang mga bank certificates sa isang safe deposit box na ako lang ang may access. Ang bawat papel na hinahawakan ko ay paalala ng bawat patak ng pawis na ibinuhos ko para sa pamilyang akala ko ay totoo. Isang hapon, habang tinitingnan ko ang mga sales record, bumukas ang pinto ng botika. Pumasok ang isang babaeng pamilyar ang tindig. Suot niya ang isang mamahaling dress at bit-bit ang isang designer bag na alam kong hindi niya kayang bilhin sa sahod niya bilang sales representative. Si Rochelle. Dire-diretso siyang lumapit sa counter, diretsyong nakatingin sa aking mga mata nang may bahid ng pangungutya. "Good afternoon, Mrs. Aquino."
Aniya idiniin ang salitang Mrs. na tila ba isang biro. Gusto ko lang bumili ng mga vitamins para sa anak ko. Yung pinakamahal at pinakamaganda, please. Sabi kasi ng daddy niya, wag daw kami magtitipid pagdating sa kalusugan ni Nathan. Naramdaman ko ang paninigas ng aking panga. Ang bawat salita niya ay tila isang sampal na sadyang ginawa para saktan ako. Ngunit hindi ko ipinakita ang aking panghihina. Tumingin ako sa kanya ng diretso taglay ang dignidad na hinding-hindi niya kailanman maaabot. Of course, sagot ko ng mahinahon. Bilang pharmacist, tungkulin ko ang magbigay ng tamang gamot. Pero bilang asawa, tungkulin ko ring paalalahanan ka na ang daddy na sinasabi mo ay nabubuhay lang sa perang galing sa butikang ito. Siguraduhin mong hiyang ang anak mo sa gatas na binili gamit ang pawis ko. Bahagyang nagulat si Rochelle sa aking sagot. Marahil ay inaasahan niya maglulupasay ako sa galit o susugurin siya ng sabunot. Ngunit nanatili akong nakatayo ng matuwid. Matapang ka rin pala. Uyam niya habang inilalabas ang kanyang wallet. Pero kahit anong tapang mo, Belinda, hindi mo mababago ang katotohanan na sa akin, siya umuuwi tuwing gabi. Sa akin niya nararamdaman ang tunay na pagmamahal na hindi niya nakuha sa isang babaeng kasing tigas mo. Nang ilabas niya ang kanyang pera, may isang bagay na kuminang sa kanyang daliri. Isang singsing. Ang aking sapphire ring na nawala noong nakaraang taon, ang singsing na sabi ni Nestor, ay baka naitapon ko raw nang hindi sinasadya habang naglilinis. Doon ay tila may kung anong pumutok sa loob ko, pero sa halip na sumabog sa galit, naging mas malamig ang aking desisyon. Iyon ang singsing na ibinigay sa akin ng aking yumaong ama. Ang pagnanakaw nila sa aking emosyon ay kaya kong tiisin, pero ang pagnanakaw sa aking alaala ay hinding-hindi ko palalampasin. Maganda ang singsing mo, Rochelle, sabi ko habang iniabot sa kanya ang plastic ng vitamins. Bagay sa'yo, mukhang gamit na parang ang may-ari. Nagdilim ang mukha ni Rochelle at mabilis siyang tumalikod at lumabas ng botika. Nang makaalis siya agad kung kinuha ang aking telepon o at tinawagan ang aking kapatid na si Elena. Elena, ituloy na natin ang paglipat ng mga gamit ni Mira ngayong gabi. Sasabihin ko kay Nestor na mag-overtime ako sa botika dahil sa audit. Pakisundo si Mira sa school at dalhin mo na siya diretso sa inyo. Huwag kang mag-iiwan ng kahit anong bakas. Paano ang mga gamit mo, ate? Tanong ni Elena na halatang nag-aalala. Hahayaan ko ang mga iyon doon. Hindi ko kailangan ng mga gamit na puno ng amoy ng pagtatraidor. Ang kailangan ko lang ay ang anak ko at ang aking danggal. Determinadong sagot ko. Nang gabing iyon habang wala si Nestor, at ang biyenan ko ay abala sa panonood ng kanyang mga teleserye, dahan-dahan kong inilabas ang mga maleta ni Mira na nakatago sa ilalim ng mga donasyon na sako ng lumang damit. Isang mabilis na hakbang, isang maingat na pagkilos. Bawat piraso ng damit ng anak ko na inilalagay ko sa sasakyan ni Elena ay tila isang bigat na nababawas sa aking dibdib. Bago umalis si Elena, kasama si Mira, niyakap ko ang aking anak. Baby, stay with Tita Elena for a few weeks, okay? Mama just needs to finish some work in our new house. Is Papa coming with us, Mama? Tanong ni Mira. Tumingin ako sa kanya pilit na itinatago ang sakit. Your Papa has his own house now, Mira, but don't worry, Mama will always be with you. Nang mawala na ang sasakyan ni Elena sa kanto, pumasok ako muli sa aming bahay. Tumingin ako sa paligid sa mga sofa, sa mga frame ng litra, to sa bawat sulok na dati ay tinatawag kong tahanan. Ngayon nakikita ko na lang ito bilang isang gusali na puno ng mga anino. Kinuha ko ang aking checklist. 1. Assets secured. 2. Child safe. 3. Legal documents filed. Ang huling hakbang, ang hayaan silang maniwala na sila pa rin ang may kontrol. Eksaktong 11:00 nang dumating si Nestor. Amoy alak siya at may bakas ng lipstick sa kanyang kwelyo na hindi man lang niya sinubukang itago. Hon, ba't gising ka pa? Tanong niya medyo pasuray-suray. Hinihintay lang kita, Nestor. Sagot ko habang nakaupo sa dilim ng sala. Napala, kailangan kong pumunta sa probinsya bukas. May urgent matter sa farm ng pamilya natin. Baka abutin ako ng 2 linggo dun. Isasama ako si Mira para makapagbakasyon din siya. Sige, mabuti yan. Para naman mabawasan ang ingay dito sa bahay, stress din ako sa work. Walang pakialam na sagot ni Nestor bago dumiretso sa kwarto. Hindi niya alam yon na ang huling gabi na makikita niya kami sa bahay na ito. Ang probinsya na sinasabi ko ay ang simula ng kanyang pagbagsak.
Ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ng aming sala ay tila isang mapanlinlang na ngiti. Nayon ang araw ng aking pag-alis. Habang hinihila ko ang aking maleta pababa ng hagdan, narinig ko ang masiglang boses ni Nestor at ang matinis na halahak ni Doña Purificación sa kusina. Bihira silang maging ganito kasaya sa umaga. Marahil ay dahil sa wakas mawawala na ang tinik sa kanilang lalamunan sa loob ng 2 linggo. O Belinda, siguraduhin mong hindi ka muna tatawag-tawag dito ha? Hayaan mo muna kaming makapag-relax ni Nestor. Masyadong high blood ang dala mo rito sa bahay, sabi ni Doña Purificación habang humihigop ng kape na ako ang bumili. Huwag po kayo mag-alala, Mama. Bibigyan ko po kayo ng sapat na katahimikan na hinahanap nyo. Sagot ko na ngay malalim na kahulugan. Lumapit sa akin si Nestor at kinuha ang maleta ko para ilagay sa trunk ng sasakyan. Hon, mag-ingat kayo ni Mira ha. Tawagan mo ako kapag nandoon na kayo sa farm. Don't worry about the house. Ako nang bahala rito. Hinawakan ko ang kanyang braso. Alam kong ikaw ang bahala rito, Nestor. Alam na alam ko. Hinanap ng kanyang mata si Mira. Nasaan ang anak ko? Bakit hindi malang lumabas para mag-kiss sa daddy? Maagang sinundo ni Elena kanina habang natutulog ka pa. Masyadong excited ang bata, hindi na makapaghintay. Pagsisinungaling ko. Ang totoo, nasa ligtas na lugar na si Mira at hinding-hindi ko hahayaang makalapit pa siya sa lalaking ito. Pagkaalis ko sa subdivision, hindi ako dumiretso sa probinsya. Huminto ako sa isang maliit na coffee shop sa kabilang barangay. Doon ay naghihintay ang isang pamilya, isang mag-asawang balitbayan na naghahanap ng bahay na matitirhan sa Pasig para sa kanilang 2 taong bakasyon. Mrs. Aquino, sigurado po ba kayo rito? I mean, biglaan po ang pagpapaupa nyo? Tanong ng lalaki habang binabasa ang kontrata. Siguradong sigurado po. Ang bahay na yan ay bunga ng pagsisikap ko bilang pharmacist. Gusto ko lang na may tumira doon na marunong magpahalaga sa bawat sulok nito. Ang mga nandoon ngayon, aalis din sila bago matapos ang buwan. Paliwanag ko habang iniaabot ang pen. Nilagdaan namin ang lease contract. Tumanggap ako ng advance payment at deposit na nagkakahalaga ng malaking halaga pero ang gagamitin ko para sa panibago naming simula ni Mira. Ibinigay ko sa kanila ang susi ng gate at ang petsa kung kailan sila pwedeng pumasok. Pagkatapos ng transaksyon, dumretso ako sa aking bagong tahanan. Isang maliit ngunit malinis na condominium unit na malapit lang sa butika at sa paaralan ni Mira. Pagpasok ko sa unit, sinalubong ako ng yakap ng aking anak. Mama, are we going to live here now? It's small but it smells like flowers. Masayang sabi ni Mira. Yes, baby. Dito na tayo. Walang sisigaw sa'yo, walang magsasabing wala kang silbi. Dito, mahal na mahal tayo. Bulong ko habang hinahalikan ng kanyang noo. Nang gabing iyon, habang nakatingin ako sa labas ng bintana, nakita ko ang liwanag ng mga sasakyan sa ibaba. Alam kong sa oras na ito, baka nagpapasok na si Nestor ng mga bisitang hindi dapat sa bahay ko. Baka nandoon na si Rochelle, suot ang aking mga damit o gamit ang aking mga kagamitan. Kinuha ko ang aking tablet at binuksan ang security camera feed na itinago ko sa loob ng sala bago ako umalis. Doon na kumpirma ang aking hinala. Nakaupo si Rochelle sa paborito kong armchair habang si Doña Purificación ay abalang ipinapakita ang aking mga alahas na hindi ko nadala. Mama, kapag nabenta na ni Nestor ang bahay na ito, bibili tayo ng mas malaki sa Forbes Park, di ba? Narinig kong tanong ni Rochelle sa monitor. Aba syempre, hayaan mo ang babaeng yun sa probinsya. Pagbalik niya rito, wala na siyang madaratnan. Pirma na lang niya ang kailangan natin. At kung ayaw niya si Nestor na ang gagawa niyon, sagot ng biyenan ko, sabay tawa. Nanginig ang aking buong katawan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na tila kumukulong lava sa aking mga ugat. Pirma ko pa rin ang inaasahan nila para sa kanilang mga luho. Dahan-dahan akong mumiti sa gitna ng dilim. Hindi nila alam na bago pa sila makagawa ng anumang hakbang para ibenta ang bahay, naibigay ko na ang karapatan sa ibang tao na tumira doon ng legal. At ang pirma na inaasahan nilang makuha, magiging mitsa ayon ng kanilang pagkakakulong. Kinuha ko ang aking telepono at nag-send ng message kay Ate Santos.
Attorney, start the legal freeze on all joint accounts and file the identity theft charges regarding the fake signatures. Now! Ang katahimikang hinahanga ni Doña Purificacion, ibibigay ko sa kanya iyon. Isang nakabibinging katahimikan sa loob ng isang silid na walang bintana at rehas lang ang nakikita. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang mahinang hilik ni Mira sa kabilang kwarto. Huminga ako ng malalim. Ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa pera o sa bahay. Ito ay tungkol sa danggal ng isang ina na binaliwala at tinraidor. Tumayo ako at kinuha ang isang basong tubig. Tumingin ako sa salamin. Ang Belinda na nakikita ko ngayon ay hindi na ang babaeng nagmamakaawa para sa atensyon ni Nestor. Ito na ang babaeng handang sumunog ng tulay para lang masiguradong walang makakasunod sa kanila ng kanyang anak. Ngumiti ako sa aking refleksyon. Enjoy the party while it lasts, Nestor. Dahil sa susunod na linggo, ang tanging bubukas sa inyo ay ang pinto ng katotohanan na wala na kayong kahit na ano. Ang bawat katotohanan ay may sariling timbang. Pero ang natuklasan ko ngayong umaga ay tila isang dambuhalang bato na nagpabagsak sa aking mundo. Sabi nila, ang lason ay unti-unting pumapatay. Pero ang traidor na malapit sa iyo uubusin kanya hanggang sa wala nang matira maging ang pangalan mo. Nasa opisina ako ni Ati Santos. Sa harap ko ay isang envelope na kulay kape. Sa loob nito ay ang mga dokumentong kinuha ng kanyang private investigator mula sa mga record ng Philippine Statistics Authority. Belinda, kailangan mong maging matatag, sabi ni Ati Santos habang iniabot ang isang kopya ng birth certificate. Nanginig ang aking mga daliri. Tumingin ako sa pangalan ng bata Nathan Gabriel Aquino. Ngunit nang dako ang tingin ko sa pangalan ng ina, tila tumigil ang pagdaloy ng dugo sa aking mga ugat. Mother's maiden name, Belinda Perez. Napahawak ako sa mesa para hindi ako mabuwal. Ang pangalan ko. Ang apelido ko noong dalaga pa ako. Nakasulat doon itim sa puti na ako, ang biological mother ng anak ni Rochelle. Paanong nangyari ito? Bulong ko, ang boses ko ay halos hindi marinig. Hindi ko ipinanganak ang batang ito. 7 taon na ang nakalilipas mula nang isilang ko si Mira. Paano nila nagawang ilagay ang pangalan ko rito? Identity theft, Belinda. At falsification of public documents, paliwanag ni Ati Santos. Ginamit ni Nestor ang iyong records, ang iyong mga ID na naiwan sa bahay, at marahil ay may kasabwat silang maliit na clinic o lying-in para palabasin na ikaw nanganak. Bakit nila ginawa ito? Simple lang. Para kapag namatay si Nestor o kapag nagkaroon ng hatian sa mana ang batang ito, ay ituturing na legitimate child ninyong dalawa. At dahil ang bahay at ang botika ay nakapangalan sa iyo, automatic na magiging tagapagmana ang batang ito kasama ni Mira. He wanted to secure his mistress's son's future using your hard-earned assets. Napapikit ako ng mariin. Ang tindi ng kasamaang ito. Hindi lang pala pagnanakaw ng pera ang ginagawa nila. Ninanakaw nila ang aking pagkakakilanlan. Gusto nilang maging anino ako sa sarili kong buhay, habang ang anak ng ibang babae ang umaani ng bunga ng paghihirap ko. And there's more, dagdag ng abogado. Nestor's in deep trouble. Yung kumpanya na sinasabi niyang itinatayo niya isa yung front para sa isang investment scam, marami siyang nakuhang pera sa mga investor sa Bulacan at Pasig, at ngayon ay hinahanap na siya ng mga ito. Ginamit niya ang peking loan agreement na may pirma mo para kumuha ng pondo, pero natalo ang pera sa sugal at sa luho ni Rochelle. Naisuka ko ang aking kinain sa tinde ng kandidiras. Habang natitiyaga ako sa pagkain ng simpleng ulam para makatipid ang asawa ko, ay nagpapakasasa sa pera ng ibang tao gamit ang pangalan ko. Kailangan nating kumilos ng mabilis, attorney. Sabi ko, ang aking mga mata ay nagniningas na sa galit. I want him to pay. I want Doña Purificacion to realize that the grandson she's so proud of is a symbol of a crime. Pagbalik ko sa kondo, agad kong binuksan ang aking laptop para tingnan ang camera feed sa bahay sa Pasig. Nakita ko si Nestor na balisa pabalik-balik sa sala habang may kausap sa telpon. No, huwag kayo mag-alala. Maibibigay ko ang pera sa susunod na linggo. Maayos na ang lahat. Pirma na lang ang asawa ko ang kailangan at mabebenta na ang bahay. Sigaw ni Nestor sa kabilang linya. Just give me more time. Don't involve the police.
Pagkababa niya ng telepono, lumapit sa kanya si Doña Purificacion. Nestor, ano na? Sabi ni Rochelle, kailangan na raw ng bata ng bagong gamit. At yung mga investor sa Bulacan pumunta rito kanina. Mabuti na lang at wala ka. Mama, sandali na lang. Kapag nakuha ko na ang pirma ni Belinda, aalis na tayo rito. Pupunta tayo sa Singapore. Doon natin itutuloy ang buhay natin kasama si Rochelle at si Nathan. Sagot ni Nestor. Singapore. Gulat na tanong ng matanda. Paano si Belinda? Paano si Mira? Tumawa ng mapait si Nestor. Hayaan mo sila rito. Bahala na sila sa mga utang ko. Tutal si Belinda naman ang nakapirma sa mga loan documents. Siya ang hahabuling ng mga pulis at ng mga investors. Hindi tayo. By the time na malaman nila ang totoo, malayo na tayo. Halos madurog ang mouse na hawak ko sa tinde ng panginginig. Ang sarili kong asawa, ang ama ng anak ko. Balak kaming iwan para maging fall die sa kanyang mga kasalanan. At ang biyenan ko hindi man lang siya ng protesta. Tumangulang siya na tila ba normal na bagay ang itapon ng buhay ng manugang at apo niya. Mabuti pa nga anak, sabi ni Doña Purificacion. Masyadong matalino yang si Belinda, baka maunahan pa tayo. Bilisan mo na ang pagkuha sa pirma niya. Sabihin mo kailangan para sa tuition ni Mira o kung ano pa mang dahilan. I closed the laptop. My heart was thumping so hard I could hear it in my ears. This is no longer just a family drama. This is a battle for survival. Kinuha ko ang aking bag at lumabas. I went to the police station to coordinate with Audie Santos. We filed the complaint for identity theft and falsification of public documents. Ngunit bago pa man matapos ang araw, nakatanggap ako ng isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Hello, is this Belinda Aquino? Tanong ng isang boses na tila nagmamadali at takot. Yes, who is this? This is Rochelle. Rochelle Medina. Please, Belinda, kailangan nating magkita. Na yun din, may mga bagay na hindi mo alam tungkol kay Nestor. He's planning to leave us all. Pati ako, lolokohin niya. Napatigil ako sa gitna ng kalsada. Ang babaeng nagnakaw ng asawa ko ngayon ay humihingi ng tulong sa akin. Bakit ako maniniwala sa iyo, Rochelle? Matapos mong gamitin ang pangalan ko sa birth certificate ng anak mo? Malamig kong tanong. Narinig ko ang paghikbi niya sa kabilang linya. Alam mo na pala, I was desperate, Belinda. Nestor told me you agreed to it. Sabi niya gusto mong tulungan ng bata. Pero ngayon nalaman ko na may balak siyang tumakas kasama ang isang babaeng investor. He's going to Singapore, not with me, but with someone else. He took all my savings too. Please, Belinda, for the sake of our children, help me. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang karma ay hindi laging dumarating sa dulo. Kung minsan dumarating ito sa gitna ng bagyo para lalong guluhin ang mga traidor. Meet me at the coffee shop near the Pasig City Hall. In 30 minutes. Huwag kang magkakamaling magdala ng kahit sino, Rochelle. Dahil isang maling galaw mo lang, sisiguraduhin kong sa kulungan ka matutulog kasama ni Nestor. Ibinaba ko ang telepono. The pivot has shifted. Ang kaaway ng aking kaaway ay maari maging pansamantalang alas ko. Ngunit hindi ako nagtitiwala sa kanya. I will use her to burn Nestor's escape plan to the ground. Tumingin ako sa langit. Ang ulan ay nagsisimula na namang pumatak. Let it rain, I thought. Let the storm wash away every trace of the Aquino name from my life. Nakaharap ko siya sa wakas. Sa isang maliit at tago na sulok ng coffee shop, magkatapat kami ni Rochelle. Ang babaeng dati ay puno ng yabang na magpunta sa aking botika. Ngayon ay parang isang basang sisiw na hindi mapakali sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mga mata ay mugto at ang mga kamay niya ay nanginginig habang pilit na hinahawakan ng isang tasa ng tsaa. Belinda, salamat! At pumunta ka simula niya ang boses ay paos at halos pabulong. Hindi ko siya sinagot agad. Tinitigan ko lang siya ng malamig. Gusto kong makita niya sa aking mga mata ang bawat gabing hindi ako nakatulog dahil sa kanila ni Nestor. Gusto kong maramdaman niya ang bigat ng bawat sakripisyo ko na nilapastangan nila. Wala akong pakialam sa pasalamat mo, Rochelle. Diretsahang sabi ko. Ilabas mo ang ebidensya na sinasabi mo. Bakit mo biglang gustong ilaglag si Nestor? Hindi ba't pamilya ang turingan niya? Napatawa siya ng mapait isang tunog na puno ng pagsisisi. Pamilya akala ko rin, Belinda. Pero nalaman ko kagabi,
May ibang babae si Nestor, isang businesswoman na taga Singapore. Nag-invest ang babae niyon sa kumpanya niya at ang kapalit, isasama siya ni Nestor sa Singapore. Isang ticket lang ang binili niya para sa sarili niya. Iiwan niya kami ni Nathan. Iiwan niya rin ang nanay niya. Inilapap ni Rochelle ang isang envelope sa mesa. Binuksan ko ito. Sa loob ay mga screenshots ng usapan ni Nestor at ng babaeng investor. Doon ay malinaw na sinabi ni Nestor na pabigat lang si Rochelle at wala siyang pakialam sa kanyang ina dahil puro reklamo lang ito. Pero ang mas masakit na bahay nakita ko, ang draft ng isang deed of sale para sa bahay ko. Isang dokumentong balak niyang gamitin ng aking peking pirma para maibenta ang property sa loob ng susunod na 48 oras. Kinuha niya ang lahat ng savings ko, Belinda, pagpapatuloy ni Rochelle habang umiiyak. Sabi niya para iyon sa down payment ng lilipatan nating bahay. Pero ang totoo, pambayad lang yun sa mga utang niya sa labas para hindi siya maharang sa airport. He used me, just like he used you. Tumingin ako sa kanya nang may halong pandidiri at awa. Huwag mo itulad ang sarili mo sa akin, Rochelle. You entered into this with your eyes open. Alam mong may asawa siya pero pumatol ka pa rin. You are not a victim of love. You are a victim of your own greed. Yumuko si Rochelle hindi makasagot. Inabot ko ang mga dokumento at maingat na inilagay sa aking bag. I'll take these, sabi ko habang tumatayo. Kung gusto mo makabawi man lang sa anak mo, huwag kang gagawa ng kahit anong kilos na magpaparamdam kay Nestor na alam na natin ang plano niya. Let him believe he's winning. Let him feel that the escape is near. Anong gagawin mo, tanong ni Rochelle nang may takot. Gagawin ko ang dapat na matagal ko nang ginawa. Sagot ko nang may determinasyon. I'm going to let the house speak for itself. Pag uwi ko sa kondo, tinawagan ko ang mga bagong tenants ang mag-asawang balikbayan. Hello, yes, Mrs. Cruz. Tuloy na tuloy po ang paglipat niyo bukas ng hapon. Pakisiguro lang na dala niyo ang inyong mga gamit at ang legal na kopya ng lease contract. Magkakaroon lang po ng kaunting sorpresa pagdating niyo pero huwag kayong mag-alala. May mga pulis na naka-standby sa labas ng subdivision. Nang gabing iyon, pinuksan ko muli ang camera feed. Nakita ko si Nestor na nag-i-impact ng kanyang mga mamahaling gamit. Si Doña Purificación naman ay abalang naglilinis ng kanyang mga alahas, marahil ay iniisip na magsisimula na sila ng bagong buhay sa ibang bansa. Nestor, anak, siguraduhin mo lang na maayos ang lahat ha. Ayoko mag-irap tayo sa Singapore, narinig kong sabi ng matanda. Huwag kang mag-alala, ma. Bukas na bukas tapos na ang lahat. Mawawala na tayo rito at hahayaan nating si Belinda ang sumagot sa lahat ng gulo sagot ni Nestor habang isinasara ang kanyang maleta. Hindi ko na napigilang mapang-iti sa gitna ng dilim. Ang bawat salita nila ay parang musika sa aking pandinig dahil alam ko ang bawat hakbang na ginagawa nila ay patungo sa isang bangin na sila mismo ang humukay. Kinuha ko ang aking cellphone at nag-record ng isang maikling video message para kay Mira. Baby, tomorrow Mama will finally come home to you with a heart that is free. Sleep well, my angel. The stage was set. The players were in their positions. Bukas sa harap ng pintuan ng bahay na pinaghirapan ko magtatapos ang lahat ng kasinungalingan. Wala nang utang na loob. Wala nang hiya. Tanging ang katotohanan na lamang ang mananatili. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang tunog ng ulan sa labas. Tila ba ang langit ay nakikiramay sa aking paglilinis? I closed my eyes and whispered to the darkness. Bahala na, no, Nestor. Hindi ito suwerte. Ito ay hustisya. Ito na ang araw na itinakda ng tadhana. Maaga pa lang ang sikat ng araw sa Pasig ay tila nagbababala ng isang mainit at madugong pagtatapos. Sa loob ng bahay na itinayo ko sa bawat sentimo ng aking pagod, abala si Doña Purificación sa pag-uutos sa mga kasambahay na ilabas ang kanyang 8 dambuhalang maleta. Ang bawat maleta ay puno ng mga alahas mamahaling damit at lahat ng gamit na sa tingin niya ay karapat-dapat niyang dalhin sa Singapore. Dahan-dahan naman kayo? Alam niyo bang mas mahal pa ang laman ng maletang yan kaysa sa sahod niya ng 1 taon bulyaw ng matanda? Habang nakatayo sa gitna ng sala, suot ang kanyang pinakamagarang travel outfit. Bumaba si Nestor mula sa itaas, bit-bit ang kanyang briefcase at isang backpack.
Baka sa kanyang mukha ang puyat. Ngunit nandoon ang isang uri ng kislap sa mga mata. Ang kislap ng isang taong akala ay matagumpay na nakatakas sa kanyang mga kasalanan. Mabilisan na natin. Darating na ang sundo natin sa loob ng 30 minuto. Kailangan nating makarating sa airport bago pa magising ang mga investor sa Bulacan, sabi ni Nestor, habang tinitingnan ang kanyang rilo. Paano si Rochelle at ang bata Nestor? Susunod ba sila? Tanong ni Doña Purificacion. Huwag mo na silang isipin, ma. Maayos na ang lahat. Basta tayo makaalis na rito. Sagot ni Nestor nang hindi man lang tumitingin sa kanyang ina. Ngunit bago pa man sila makahakbang, palabas isang malakas na busina ng truck ang umalingaw-ngaw sa labas ng gate. Sinundan ito ng sunod-sunod na doorbell na tila humihingi ng agarang atensyon. Aba, ang aga naman ng sundo natin, Nestor, masa, yang sabi ni Doña Purificacion. Binuksan ni Nestor ang pinto, pero sa halip na isang private car, isang malaking moving truck ang nakaparada sa tapat ng aming gate. At doon lumabas ang mag-asawang Cruz kasama ang 2 kargador. Good morning po. Kami po ang bagong renters ng bahay na ito. Heto po ang aming lease contract at ang susi na ibinigay ni Mrs. Belinda Aquino, sabi ni Mr. Cruz habang ipinapakita ang mga dokumento. Natigas si Nestor sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay tila isang bangkay na binuhusan ng yelo. Anong renters, sino ang may sabi sa inyo na paupahan ng bahay na ito? Akin ang bahay na ito. Excuse me, sir, sagot ni Mrs. Cruz. Pero ayon sa titulo na ipinakita sa amin ni Mrs. Aquino, siya ang nag-iisang may-ari ng property na ito. At ayon sa batas kami, ang may karapatang pumasok ngayon. Sus Mario Sep Nestor, anong nagyayari? Sino ang mga taong ito? High school na sigaw ni Doña Purificacion habang pilit na hinahawakan ang kanyang mga maleta. Doon ako pumasok. Dahan-dahan taas no at may niting puno ng pait at tagumpay. Kasama ko si Ate Santos at 2 unipormadong pulis. Ang tunog ng aking takong sa semento ay tila isang martil, yun na nagpapako sa kanilang kapalaran. Walang aalis, Nestor. Walang lalabas ng bahay na ito maliban sa inyong 2. At ang inyong mga kasalanan malamig kong sabi habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng asawa ko. Belinda, anong? Kalokohan ito, bakit mo pinapaupahan ng bahay natin ang hindi ko alam, sigaw ni Nestor pilit pang nagtatapang-tapangan. Bahay natin, napatawa ako. Nang mapait isang tunog na yumanig sa buong sala. Nestor, huling check ko sa titulo pangalan ko lang ang nakasulat. At huling check ko sa bank accounts ko, ninanakawan mo ako para ibuhay sa kabit mo. Ngayon, itong mga bagong tenants, sila ang legal na titira rito. Dahil kailangan ko ng pambayad sa mga utang na ginawa mo gamit ang pangalan ko. Lumapit si Doña Purificacion sa akin, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Napakawalang hiya mo, Belinda. Utang na loob mo sa amin ang lahat. Matapos ka naming tanggapin sa pamilyang ito, ganito ang igaganti mo. Palalayasin mo ang sarili mong binan. Utang na loob. Tiningnan ko ang matanda mula ulo hanggang paa. Mama, ang tanging utang na loob na meron ako ay sa sarili ko dahil tiniis ko ang kamandag nyo ng 9 na taon. Ang perang pinambili nyo ng mga alahas na yan, galing yan sa butika ko. Ang perang ipinapadala nyo kay Rochelle, galing yan sa pawis ko. At ngayon, pati ang bahay na ito, balak niyo pang nakawin. Inilabas ni Ate Santos ang isang folder. Mr. Aquino, we have filed charges against you for identity theft, falsification of public documents, and estafa. We also have evidence of your planned escape to Singapore with a certain business investor at hindi po si Miss Rochelle Medina ang kasama niyo sa ticket, kundi isang Mrs. Lim. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa sala. Dahan-dahang lumingon si Doña Purificacion kay Nestor. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at sakit. Nestor? Totoo ba iiwan mo kami? Iiwan mo pati ako, tanong ng matanda, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng kawalan ng pag-asa. Hindi makasagot si Nestor. Nakayuko lang siya, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Doon ko nakita ang tunay na kulay ng pamilyang Aquino, bawat isa ay handang manlaglag para sa sariling kaligtasan. Ang 8 maleta na yan, Mama, turo ko sa kanya mga gamit. Hindi niyo na kailangan dalahin yan sa Singapore.
dahil ang tanging lugar na pupuntahan nyo ngayon ay ang barangay hall para sa accounting ng lahat ng perang kinuha nyo sa akin. At ikaw, Nestor? Ang airport na pupuntahan mo ay hindi papuntang ibang bansa, kundi papunta sa kulungan. Sa gitna ng kaguluhan, narinig namin ang tunog ng isa pang sasakyan sa labas. Dumating si Rochelle, bit-bit ang anak niyang si Nathan. Tumakbo siya palapit sa amin umiiyak. Nestor, hayop ka. Bakit mo ginawa ito sa amin? Sabi mo mahal mo kami. Sabi mo kami ang pamilya mo. Sigaw ni Rochelle habang hinahampas ang dibdib ni Nestor. Nagkagulo sa sala. Ang mga kargador ay nagsimula ng ipasok ang mga gamit ng bagong tenants habang ang mga maleta ni Doña Purificacion ay pilit na inilalabas ng mga pulis. Ang ingay ng mga sigawan ang iyak ng bata at ang mga mura ni Doña Purificacion ay tila isang symphony ng pagkawasak ng isang pamilya yang binuo sa kasinungalinan. Tumingin ako sa paligid. Ang bahay na ito na dati ay puno ng paghihirap para sa akin ay sa wakas ay nalilinis na. Naramdaman ko ang isang malalim na buntong hininga na kumawala sa aking dibdib. Belinda, please. Huwag mo itong gawin pagmamakaawa ni Nestor. Lumuhod siya sa harap ko. Hawak ang aking mga kamay. Gagawin ko ang lahat, babayaran ko ang lahat. Huwag mo lang akong ipakulong. Isipin mo si Mira. Binawi ko ang aking kamay nang may matinding pandidiri. Huwag mong gamitin ang pangalan ng anak ko, Nestor. Dahil sa sandaling pinili mong nakawin, ang kinabukasan niya, kinalimutan mo ng ama kanya. Tumingin ako sa mga pulis, dalahin niya na siya. Habang hinitila ng mga pulis si Nestor, palabas lumingon ako kay Doña Purificacion na ngayon ay nakaupo sa sahig yakap-yakap, ang isa sa kanya mga maleta, habang humahagulgol. Ang mapagmataas na biyenan ay wala na. Ang tanging naiwan ay isang matandang babaeng nawala ng lahat dahil sa sariling kasakiman. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang mahinang boses ni Ate Santos. Belinda, it's over. You've taken back what's yours. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang ulan ay tumitila na at ang bahagari ay unti-unting sumisibol sa langit ng Pasig. This wasn't just a victory. It was a resurrection. Napakalamig ng loob ng mediation room. Pero ang tensyon sa pagitan namin ay sapat na para magliyab ang buong silid. Nakaupo ako sa kabilang panig ng mahabang mesa, katabi si Ate Santos. Sa tapat namin nandoon si Nestor, gusot ang polo, madungis ang muka, at wala na ang dating kislap ng kayabangan sa kanyang mga mata. Sa tabi niya ay si Doña Purificacion, na tila biglang tumanda ng 10 taon. Nakayuko siya, hawak ang kanyang panyo na basa na ng luha. Attorney, hindi pwedeng ganito. Simula ng abogado ni Nestor, pilit na isinasalba ang kliyente niya. Ang asawa ko, ang kliyente ko ay may karapatan pa rin sa kanilang conjugal properties. At ang ginawa ni Mrs. Aquino na pag-alis sa bahay kasama ang bata ng walang paalam ay maituturing na kidnapping. Isang malamig na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Kidnapping, Nestor, kinuha ko ang anak ko mula sa isang bahay na puno ng lason. At tungkol sa property, Ate Santos, pakisuyong ipakita ang mga dokumento. Inilapat ni Ate Santos ang mga folder sa gitna ng mesa. Heto ang original transfer certificate of title ng bahay sa Pasig. Nakapangalan ito kay Belinda Perez. Dalaga pa siya nang bilhin niya ito gamit ang sarili niyang ipon. Heto naman ang ebidensya ng falsification ng signature ni Belinda sa loan agreement na ginawa ni Mr. Aquino. Tumayo si Nestor hinampas ang mesa. Para sa pamilya natin, yun Belinda. Ginawa ko lang yun para mapalago ang business natin. Bakit ba napakadamot mo? Business natin o business ni Yoni Rochelle? Matapang kong sagot. Tumingin ako kay Doña Purificacion. At ikaw, Mama? Alam mo ang lahat, di ba? Alam mong ginagamit ni Nestor? Ang pangalan ko para sa anak ni Rochelle? Alam mong balak niya kayong iwan lahat para tumakas sa Singapore? Napatingala ang matanda, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hindi totoo yan. Mahal ako ng anak ko. Hindi niya ako iiwan. Attorney, heto ang piraso ng katotohanan na hindi niyo itinatangi. Patuloy ni Ate Santos habang inilalabas ang birth certificate ni Nathan Gabriel. Dito pinalabas niyo na si Belinda ang ina. This is identity theft. At heto ang plane ticket ni Nestor, isang ticket lang papuntang Singapore sa ilalim ng pangalan niya at ng isang Mrs. Lim. Wala ang pangalan ni Rochelle at wala rin ang pangalan niyo, Doña Purificacion. Nanigas ang matanda.
Lumingon siya kay Nestor na ngayon ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Nestor? Anak, totoo ba ito? Iiwan mo ako? Ibinenta ko ang bahay ko sa Bulacan at ibinigay ko sa'yo ang lahat ng pera ko dahil sabi mo bibili tayo ng mas malaking bahay. Sabi mo hindi mo ako pababayaan? Ma, kailangan ko lang ng puhunan. Bulong ni Nestor pero halatang wala nang sasay ang kanyang mga salita. Puhunan, sigaw ni Doña Purificacion. Ipinadpalit mo ang sarili mong ina para sa ibang babae matapos kitang kampihan laban kay Belinda. Matapos kong tiisin ang lahat para lang itaguyod ka? Doon ko nakita ang tunay na pagguho. Ang pamilyang binuo sa kasalanan ay unti-unti nang nagkakainan. Ito ang tinatawag nilang karma. Hindi ito laging nanggagaling sa labas. Madalas ito ay nanggagaling sa loob ng sarili nating mga pagpili. Mama, may pagkakataon ka pa, sabi ko sa mahinahong tinig. Magsabi ka ng totoo. Aminin mo sa harap ng mediator at ng mga pulis na alam mong pinek ni Nestor ang mga pirma ko. Aminin mo na ginamit niyo ang pera ko para sa ibang pamilya. Kapag ginawa mo yan, baka mabawi pa natin ang bahagi ng pera mo sa Bulacan na hindi pa nagagastos ni Nestor. Pero kung hindi, dami ka sa kasong estafa at falsification. Tumingin si Doña Purificacion kay Nestor pagkatapos ay sa akin. Nakita ko ang pakikipaglaban sa loob niya ang pagmamahal sa anak laban sa takot na mabulok sa kulungan at mawala ng pambili ng gamot sa kanyang pagtanda. Mama, huwag kang maniniwala sa kanya, sigaw ni Nestor. Ngunit huli na. Ang takot sa sariling kapakanan ay nanaig sa bulag na pagmamahal. Sige, magsasabi ako ng totoo. Hikbi ni Doña Purificacion. Attorney, totoo lahat. Alam ko ang tungkol sa pirma. Pinilit ako ni Nestor na tumahimik. Sabi niya para raw ito sa kinabukasan namin. Pero hindi ko alam na pati ako ay lolokohin niya. Napaupo si Nestor sa kanyang upuan, bagsak ang mga bahagi ng kanyang katawan. He was defeated by the very person who encouraged his greed. Umiling si Enzo, pero ang mga luha niya ay nagsimulang pumatak sa aking uniforme. Mama, bakit po? Bakit niyo pa rin ako iniligtas pagkatapos ng lahat ng sinabi ko sa inyo? Pagkatapos kong sabihin na gusto ko kayong mawala. Nestor, ang utang na loob na palagi niyo isinusumbat sa akin, bayad na yan. Bayad na sa siyam na taong paninilbihan ko sa pamilyang hindi naman ako itinuring na tao. Ngayon harapin mo ang bukas na ikaw mismo ang gumuhit. Naglakad ako palabas ng silid. Narinig ko pa ang paghagulgol ni Doña Purificacion at ang pagmumura ni Nestor sa loob, pero hindi na ako lumingon. Sa labas, ang sikat ng araw ay tila bumabati sa akin. Malaya na ako, wala nang mabigat na pakiramdam sa aking dibdib. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan si Elena. Elena, sundiin mo na si Mira sa school. Sabihin mo sa kanya, uuwi na kami sa bagong bahay na puno ng liwanag. Ang bawat hakbang ko, palayo sa gusaling yon, ay parang pagtanggal ng isang mabigat na kadena. Hindi ko na kailangang maging pharmacist na naghahanap ng lunas sa sakit ng iba. Sa wakas, natagpuan ko na ang lunas para sa sarili kong buhay. 6 na buwan ang lumipas. Ang bawat pahina ng kalendaryo ay tila mga hakbang palayo sa isang madilim na gubat patungo sa isang malawak at maliwanag na dalampasigan. Ngayon, ang amoy ng luma at amag na bahay sa Pasig ay napalitan na ng bango ng mga bagong pintura at sariwang bulaklak. Dito sa aking bagong botika ang Belinda's Community Pharmacy. Hindi na ito ang botikang kailangan kong itago ang kita para hindi manakaw. Ito ay isang lugar ng paghilom hindi lang para sa mga may sakit, kundi para na rin sa aking sarili. Mama, look! Ang ganda ng ribbon para sa grand opening natin. Masayang sigaw ni Mira habang itinataas ang isang kulay lilang laso. Ang aking anak ay mas masigla na ngayon. Wala na ang takot sa kanyang mga mata at hindi na niya kailangang humingi ng tawad sa bawat pagkakamaling. Hindi naman siya ang may gawa. Habang inaayos ko ang mga istante ng gamot, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babaeng may bitbit na bata. Si Rochelle. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas at designer bag. Suot niya ang isang simpleng t-shirt at maong at baka sa kanyang muka ang hirap ng pagiging isang mag-isang ina. Belinda, gusto ko lang sanang ibalik ito. Bulong niya habang inilalapag sa counter ang isang maliit na velvet box.
Binuksan ko ito ang aking sapphire ring. Nalaman ko sa pulisya na mahalaga ito sa'yo. Pasensya ka na, naging bulag ako sa mga pangako ni Nestor. Tiningnan ko ang singsing pagkatapos ay tumingin ako sa kanya. Salamat, Rochelle. Pinapatawad na kita hindi dahil sa karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko na magdala ng kahit anong bigat ng galit sa puso ko. Kumusta si Nestor? Napayo ko si Rochelle. Nasa loob pa rin siya, Belinda. Ang investor na balak niyang samahan sa Singapore tinakbuhan din siya at dinala ang huling pera na natitira sa kanya. Ngayon wala siyang pambayad ng piyansa. Ang sabi ng abogado baka abutin siya ng maraming taon doon dahil sa dami ng mga investors na nagsampa ng kaso. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa akin. Ang lalaking ng Arap lumipad ng mataas sa pamamagitan ng pagtapak sa iba ngayon ay nakakulong sa rehas ng sarili niyang mga kasalanan. Paano ang biyanan ko, si Doña Purificación? Tanong ko. Nangungupahan siya sa isang maliit na kwarto sa dulo ng barangay. Sagot ni Rochelle. Nagbebenta siya ng mga kakanin para may pambili ng maintenance meds niya. Minsan nakikita ko siyang nakaupo sa labas, nakatingin sa malayo, tila hinihintay pa rin ang anak niya magliligtas sa kanya. Pero wala nang Nestor na darating. Naramdaman ko ang kurot ng awa, pero alam kong ito ang katarungang dapat mangyari. Ang 8 maleta na puno ng ilusyon ay nauwi sa isang maliit na basket ng paninda. Ibinenta ko na ang bahay sa Pasig sa magandang halaga at ang pero nakuha ko ay sapat na para sa kinabukasan ni Mira at sa pagpatatakbo ng botikang ito. Nang makaalis si Rochelle, lumapit sa akin si Mira at niyakap ang aking bawang. Mama, are we happy now? Yes, baby. Sobrang saya na natin, sagot ko habang hinahalikan ng kanyang no. Sa labas, nagsimula ng tumugtog ang musika para sa aming munting fiesta sa barangay. Ang bawat tunog ng tambol ay tila pintig ng aking bagong buhay. Hindi na ako ang Belinda na pharmacist lang. Ako na si Belinda ang babaeng dumaan sa apoy pero lumabas na kasing ningning ng diamante. Tumingin ako sa huling pagkakataon sa aking sapphire ring bago ito isinuot muli. Ito ay paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o sa dami ng alahas, kundi sa kapayapaan ng loob na hinding-hindi mananakaw ng kahit na sinong traidor. Tapos na ang giyera. At sa pagkakataong ito, hindi lang ako ang nanalo, ang danggal ko ang nagwagi. Sa paglubog ng araw sa tapat ng aking bagong butika, pinanood ko ang paglalaro ni Mira. Ang bawat tawa niya ay parang himig na nagpapagaan sa lahat ng pait na nakaraan. Wala na ang takot, wala na ang mga anino ng pagtatraidor. Ang dating bahay na itinayo sa kasinungalingan ay naglaho na at pinalitan ng isang tahanang puno ng katotohanan at pag-asa. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa paglalakbay kasama ko sa kwento ni Belinda. Habang isinusulat ko ang mga huling kabanata, lalo na nung sandaling lumuhod si Nestor sa harap ni Belinda at ang biyenan niyang si Doña Purificación ay naiwang mag-isa sa gitna ng kanyang mga maleta, hindi ko mapigilang mapaisip. Minsan, ang pinakamatinding parusa ay hindi ang mawalan ng pera, kundi ang mapagtanto na sa dulo ng lahat, wala kang taong masasandalan dahil lahat sila ay itinaboy mo sa sarili mo kasakiman. Ang kwentong ito ay hango sa mga tunay na damdamin ng mga inang patuloy na lumalaban para sa kanilang danggal at para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Kayo mga mahal kong tagapakinig kung kayo ang nasa katayuan ni Belinda. Kakayanin niyo rin bang maging kasing tatag niya? O baka naman mas pipiliin ninyong magpatawad ng mas maaga? Nakikinig ba kayo ngayon habang nagluluto ng hapunan para sa pamilya? O baka naman nasa biyahe pa uwi mula sa trabaho? Sana ay ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section. Gusto naming marinig ang inyong kwento at kung anong aral ang nakuha ninyo sa buhay ni Belinda. Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong mabigyan ng inspirasyon at lakas ng loob. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-asa. Manatiling matatag at laging piliin ang katotohanan.